Na-frustrate ako na hindi natuloy yung rally ng iglesia. Tapos grabe, ang daming pulis na pinadala daw sa Kulyat eh. Central na church ng iglesia. Tapos may mga kwentuhan na i-release na daw si Marcoleta at saka sila Kong Mike Defensor. So, I kind of felt na meron akong nararamdaman na bakit gusto na nilang palabasin ngayon si Kong Marcoleta. And I think isa sa mga reason why they're doing that is because nawawalan na ng atensyon, napapagod na yung mga tao na makinig sa impeachment. Tayo na lang mga Duterte supporters ang nanonood ng impeachment eh. Yung mga anti-Duterte walang pakialam. They do not want to hold on to the impeachment trial anymore. So feeling ko, kailangan nilang ibalik si Marcoleta sa Senate. Kasi pag si Marcoleta bumalik sa Senate, pagkakaroon na naman ng ingay yung impeachment trial, ganyan-ganyan. And what they really want is for us to focus on the impeachment trial. So that they would be able to do whatever that they need to do. Sabi ni Bertie, Joey, may tanong ako sa iyo, in your heart, ano sa tingin mo, ma-acquit si VP o acquitted? Tingin acquitted siya. Galit na galit sila kay galit na galit sila kay Pia Cayetano. Totoo naman sinabi ni Pia Cayetano. At what point magiging fishing expedition or hindi fishing expedition ang mga ganitong klaseng request na fino-forward ni Chel Jokno? Why don't you write a paper about it, Chel Jokno? Ayaw mo! Kasi pagka sinulat mo yan, markado ka na sa legal community. Markado ka ng talagang intellectual dishonest ka talaga. Bakit hindi nyo kami providean ng ebidensya, something that in your hand already, at hindi nyo na kailangan tawagin pa tong sa AMLC? Kasi, kung yung ebidensya ninyo ay kakalkalin nyo pa sa report ng AMLC, ano yung ebidensyang hawak nyo ngayon? Wala kayong hawak na ebidensya ngayon. Bakit di nila ipakita yung unspliced video, sabi ni Tay Amik? Correct! That's what an intelligent person will do. Hindi kayo basta-basta maniniwala dun sa mga drama ni Chel Jokno na, ay, ano yung spliced yung video na yan? Pagkatas ayaw mong mag-explain? Meron ba talaga kayong hawak na ebidensya? Apart from these that you are requesting, what do you have? Nothing. Mag-rundown lang tayo ng mga pinag-usapan sa SONA. So, isa sa unang pinag-usapan is yung sa anti-corruption campaign, kung saan sinabi na ni Bongbong na masakit man daw sa kanyang damdamin, ay kailangan niyang kasuhan si Martin Romualdez, etc., etc., ganyan. Walang pumalakpak! Tapos nag-credit grab na siya dun sa mga flood control investigation, ganyan-ganyan, papanagutin daw niya, etc. He talked about the economic performance of our country. At binubola niya tayo at sinasabi niya na nakaka-catch up naman tayo, marami naman tayong ginagawa para manatiling maganda daw ang ating ekonomiya. So pinagmayabang niya yung government accountability measures na ginawa, transparency portal, integrity chain, kunanapay. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang ng mga civil society organization. Because of the war in the Middle East, nag-declare daw siya na tuntua talaga ako dito. Achievement yun, Bongbong. Nag-declare ka ng state of national emergency. Tapos yun na yung yun na yung pang-SONA mo. Yun na ang pang-SONA natin, Bongbong. Mula na tumama sa ating bansang epekto ng gera sa gitna ng silangan, nagdeklara na tayo agad ng state of national emergency. Yung mga pinagsasabi ni Bongbong, many of them are existing projects eh. Mga ayuda-ayuda niya. Pero wala talaga. Nagsalita siya tungkol sa tax reform. Bibigay raw siya ng mga ng mga reprieve, tax reprieve. Pero doon sa mga tax reprieve na tinukoy niya, wala doon yung income tax. So ibig sabihin, hindi pa rin yung malaking part ng population na makikinabang. So sabi niya, yung inflation at saka cost of living, hinaharap ng ginawa na daw ng paraan ng kanyang administrasyon, ganyan, marami raw silang mga proyekto. Para, ano nga, Diyos ko. Employment and livelihood, sa katerba na raw na job fair ang ginawa nila. Infrastructure, continued implementation of major infrastructure project. Better project monitoring. Greater emphasis on project quality and accountability. Simply put, no project. No flagship project. 2026 and still no flagship project. Diba? Pagdating sa power supply, discuss ensuring stable electricity supply, mention diversification of energy sources. Parang,
these are private investment eh. Many of the things he said, he could have he could have said it through Claire Castro. Wala talagang kadating-dating. Even even NEDA secretary, I think former na yata to, si Balisacan, even the NEDA secretary said na itong SONA ay hindi substantive. Sabi pala niya the best if not one of the best. Yung pala yung sabi niya dito. Sorry ha. DepDev na pala siya. Kasi wala nang NEDA nga pala, no? DepDev na siya. Heard, you must have heard, last for SONAS from the president. And I think this, I would say this the best, if not one of the best SONAS that the president ever had. It was down to earth. He touched on felt needs of every Filipino and current issues and problems, realities faced by ordinary Filipinos. I think that's a very significant and substantive SONA. One of the best daw, no? Grabe, parang ano na ba? Ano yung mga BBM vloggers at saka yung mga yellow pink? What can they say about the SONA? Parang wala rin sila masyadong comment eh. Wala sila masyadong post on the SONA. As in yung hindi detalyado, yung parang parang ito kagaya nito ni Jesus Falsis, parang dalawa lang yung post niya sa SONA eh. Wala siya yung mga blow by blow post sa SONA. So yung mga post niya parang hindi na meron si Attorney Edward Chico. Anong mga punchline ni Attorney Edward Chico? In fact, dito kay Attorney Edward Chico, nakakatawa naman talaga siya in many situation. Sabi ni Attorney Edward, sabi ni dating speaker, hahayaan niya ang ebidensya na magsalita. Yun naman kung mahahanap nyo. Actually, nakakatawa talaga to si Edward Chico. Yun lang minsan talaga, hindi ko feel yung mga DDS swipes niya. Hindi nabanggit ng Pangulo yung tungkol sa anti-dynasty. Nahiya siya sa anak niya. System law sa electric bill, tatanggalin, papalitan ng ibang pangalan. Mga pondong muntik ng ibulsa ng mga tiwaling opisyal na isalba, tsaka na lang uli ibubulsa. Walang palakpakan ng binanggit ng Pangulo na panagutin ang dating speaker, alam na. Nag-standing ovation ng mga kongresista ng binanggit ni BBM ang pag-amyenda sa IPIRA. Tanong ni San Lapid, ano yung IPIRA? Nakapagtanim na tayo ng 11 million na niyog sa bansa. Ba't ang mahal pa rin ng buko? Ayan. Buti yung si Attorney Chico, meron siya mga blow-by-blow, kineme. May blow-by-blow account siya. Miss Joey naloka sa nabanggit niya about benefit ng SSS, kaya dapat daw huwag tumigil sa pag-uhulog para matikman ang benefits. Gago din, mukhang SSS naman ang gustong kulimbatin. Sa Paxilica, we continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23 member strong and US-led Paxilica initiative, the Paxilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Ayun. Mukha namang go na go talaga si BBM sa Paxilica. Miss Joey, binanggit din ni BBM sa SONA yung nuclear energy. Ano masasabi mo doon? We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in the pre-developmental stage in Marinduque, Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. Pagdating naman kasi sa making our energy source more dependable, wala akong problema eh. Sige, kung gusto nyo mag-nuclear, as long as it is safe, as long as it is stable, and as long as it is affordable for the people, di walang problema. Go lang. Pero kasi these are the things that could have done long time ago. Tapos ngayon bigla kang mag-iisip na, kailangan na natin gawin to ngayon. So what have you done in the first 4 years as president? Yun yung problem ko doon. Ang dami-dami nating isla, mamili sila ng uninhabited island na hindi makakaparwisyo ng tao kung gusto talaga nila bombong ng Paxilica. But of course, they want
strategic location as well eh, di ba? Kasi alam naman natin, hindi naman manufacturing and improving our local economy ang goal ng mga yan eh. May military significance yun, kaya gusto nilang gawin. 50% ng sasakyan sa Pilipinas, EV na by 2040, tapos may pinakamahal na electricity bill sa Southeast Asia. Good luck talaga atin. Good luck talaga. May mga kwento ako, and yung mga kwento ko is outside the SONA. So parang it was really me reflecting on, na-frustrate ako na hindi natuloy yung rally ng iglesia. Tapos grabe, ang daming pulis na pinadala daw sa Kulyat eh. Sa Barangay Kulyat, which is the location of central na church ng iglesia. Tapos may mga kwentuhan na i-release na daw si Marcoleta at saka sila Kong Mike Defensor. So I kind of felt na meron akong nararamdaman na bakit gusto na nilang palabasin ngayon si Kong Marcoleta. And I think isa sa mga reason why they're doing that is because nawawalan na ng attention, napapagod na yung mga tao na makinig sa impeachment. Tayo na lang mga Duterte supporters ang nanonood ng impeachment eh. Yung mga anti-Duterte walang pakialam. They do not want to hold on to the impeachment trial anymore. So feeling ko, kailangan nilang ibalik si Marcoleta sa Senate. Kasi pag si Marcoleta bumalik sa Senate, magkakaroon naman ng ingay yung impeachment trial, ganyan-ganyan. And what they really want is for us to focus on the impeachment trial. So that they would be able to do whatever that they need to do. Tandang Sora means natunugan. Feeling ko, kasi hindi naman nag-announce ang iglesia na magrarally sila eh. Pero kasi, yung 27th, anniversary rin ng iglesia yan. So, meron talaga silang celebration. Ganon. But I think, the BBM administration do not want to take risk. Na, magsa-celebrate kayo, lang yan, anniversary lang, tapos baka mamaya magdire-diretsong rally na, yung mga ganyan. Nagka-negotiation, sabi ni Lulu Mama. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero ang sure ako is, nanigurado yung Malacanang. Kasi, yung 27, anniversary naman, may ganap naman talaga iglesia niyan. Pero siguro gusto manigurado ng Malacanang na, hindi nyo iuwi sa rally yan, kung ano man yung celebration ninyo. Hindi nyo iuwi sa rally. Tingin ko ganun. Maraming DDH ang hindi na nanonood kasi maski sila sure na malaki ang chance na ma-acquit si VP. Wala na rin sila gana, tapos ang tagal pa. Pagkatapos, inaano talaga sila. Nilalampaso talaga sila ng defense sa trial. Nilalampaso sila ng defense sa trial. So kumbaga parang nauubos na yung attention talaga ng taong bayan sa So, 'di ba? Napag-usapan naman natin noon before. Tsaka sabi ko rin naman, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, na kung ikaw ang BBM administration, do you really want Inday Sara to be convicted right away? Hindi. Ang gusto mong senaryo, kung ikaw ang BBM administration, ang gusto mong senaryo ay mahabang impeachment trial. Mahabang impeachment trial, ubusin mo pera ni Inday sa pagbabayad ng mga abogado, ubusin mo ang pasensya ng mga tao tungkol dito sa issue na ito, ganyan-ganyan. Wala, hindi mo naman tatalo si Inday sa survey eh. Pero, kailangan mo ng distraction. Diba? Para hindi ikaw yung maging center of attention. At pagkatapos, bilang ako ang may hawak ng beat, ako ang administration. I'm very sure isa sa mga talking points ng BBM administration para kampihan siya ng mga senador. I'm very sure ilan na ang pinangakuan niya ng Malacanang kung sino ang magiging vice president kung sakaling ma-impeach si Inday. And I think si BBM ang gusto niya is not an outright conviction. Pahabain niyo yan, mahabang-mahaba. Kasi mahirap sa part ng administrasyon na mag-decide kung sino ang magiging vice president eh. 'Di ba? Mahirap para sa kanila mag-decide kung sino ang magiging vice president. Kasi syempre, pagka kunwari pinangakuan mo 5, tapos isa lang naman diyan yung matutuloy na magiging vice president, makakaaway mo yung 4. So, ang best way kung ako si BBM, tagalan na lang natin to. Yung matagal na matagal. Para at the time na, kunwari, kailangan ko nang magdesisyon kung makonvict si Inday Sara, kailangan ko nang mamili ng vice president, konti na lang yung time. 'Di ba? Tapos yung vice president, hindi na siya magkakaroon ng pag-iisip na, ay, ano na nga natin to si Bongbong, patalsikin na natin to si Bongbong. Hindi na siya makakapag-isip ng ganun kasi masyado nang maiksi yung time. So that's one. No, wala naman talagang rally ang Italy today. Sila na nag-a-assume na meron. Ha ha ha. Sabi ni Tortured Poets. Yeah, tingin ko ang tawag dito, praning na sila eh. So since anniversary ng Italy, na yan, parang hindi, just to be sure. Just to be sure, bantayan na namin kayo. Para hindi na kayo makalabas, hindi na kayo makapagtawag ng tao. Ayan.
Miss Joey, may gagawin daw talaga na rally ang INC. Kasi yung intelligence ng INC, nagagawin daw reason mag-declare ng ML, kaya di na tinuloy. Ayaw nila manood kasi maski sila nalaman nila na mali ang ginagawa ng prosecution. Pero dahil mahirap lunukin ang katotohanan, ayaw nilang makinig. Nakakaloka, di ba? Kagaya nun, nabalikan sila ng bonggang-bongga kay Robin Padilla. Nabalikan sila ng bonggang-bongga. Kasi di ba, sabi ni Senator Robin, sana ang ating prosecution ay hindi naman maging one-sided, ganyan-ganyan. Pagkatapos, tinawanan nila Kapunan, nila Ligutan, na parang, ang bobo naman ito, syempre, prosecution kami, one-sided talaga kami, ganyan-ganyan. Kumbaga parang ginawa nilang tanga si Robin eh. And then, a lot of lawyers, a lot of academicians spoke about the duty of the prosecutor. The duty of the prosecutor is not to convict. That's not the primary duty of the prosecutor. The duty of the prosecutor and the duty of the defense is to ensure that justice is going to be served. Yun. So, base sa ebidensyang hawak ninyo, may kaso ba talaga kayo? Kaya nga maling-mali si Chel Jokno eh. Kailangan ilabas na natin kasi kung wala kayong tinatago, dapat ilabas nyo na yan. Prosecution kayo. Tama si Pia Cayetano. Do your job. Prosecution kayo. So bilang prosecution, kayo dapat ang maghain ng mga ebidensya sa mga bagay na nirereklamo ninyo. Sabi ni Bertie, Joey, may tanong ako sa iyo, in your heart, ano sa tingin mo, ma-acquit si VP o acquitted? Tingin acquitted siya. Magkakaroon daw ng ethics complaint si Pia, interview si Tuta Soto. Galit na galit sila kay Galit na galit sila kay Pia Cayetano. Totoo naman yung sinabi ni Pia Cayetano. Alam mo yung rebat nila kay Ano yung rebat nila kay Pia Cayetano? Sabi nila, splice daw yung video ni Pia Cayetano. Okay, fine. Sabihin na natin na splice yung video ni Pia Cayetano, meron siyang na-highlight na hindi naman yon ang talagang minimin ninyo. Wala na, ganun talagang eksena. Bakit hindi mag-explain si Alan Peter Cayetano kung bakit hindi fishing expedition ang ginawa niya? Eto lang ha, buisit na buisit ako eh. Kaya asar na asar ako eh. Grabe yung ginagawa nila kay Pia. Kasi inaano talaga nila, hindi, ano na yan si Pia, pa-disbar na yan, kineso, ganyan-ganyan. You tell us. Bakit hindi nyo tawagin si Pia Cayetano, si Chel Jokno, at magsulat siya ng paper? Sumulat siya ng position paper so that whatever his position about fishing expedition, ano ba dapat, at what point magiging fishing expedition or hindi fishing expedition ang mga ganitong klaseng request na fino-forward ni Chel Jokno. Why don't you write a paper about it, Chel Jokno? Ayaw mo! Kasi pagka sinulat mo yan, markado ka na sa legal community. Markado ka ng talagang intellectual dishonest ka talaga. Bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka gumawa ng malaking position paper, na bonggang position, just like what Cayetano did? Pinapalabas nila na si Pia being difficult is actually her being Bratinella when this type of thorough rebuke is something for the course at the time of MDS. So, anong kabobohan yan? Galit sila sa splice pero grabe naman sila mag-splice kay VP. Sa akin kung sinasabi nila na na that's not what they meant. Diba sinasabi nila, and then splice yung video. Kasi, nirereklamo nila yung video ni Pia Cayetano Pia Cayetano. Eto, grabe yung pangungutya nila dito O yan, Antonio Contreras, simple editing ang ginawa. Nag-post siya na splice video ng palitan nila Alan Peter Cayetano na inalisan ng mahalagang context. Hindi naman niya sinabi dito, ano yung context na nawala? Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin, figuring all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din. Hindi po, you still don't know what you'll see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit. Paglabas, 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. And mind you ang daming trolls. Kasi I also shared that I also shared that video Pero sinasabi, splice naman tong video na to, splice naman tong video na to. Okay!
Let us say you are correct, and let us say that it does not have the full context that you want us to understand so that we would not have a skewed perception of that video. Provide it. Ano yung full context dito? Ang tanong ko nga dito, number 1, ano ang ebidensya ninyo na independent that would prove of the ill-gotten wealth of Inday Sara Duterte? Kasi pang ill-gotten wealth yan pang unexplained wealth yan yung mga AMLC report na yan, bank accounts. Pang unexplained wealth yan. Bakit hindi nyo kami providean ng ebidensya that is something that in your hand already at hindi nyo na kailangan tawagin pa tong sa AMLC? Kasi kung yung ebidensya ninyo ay kakalkalin nyo pa sa report ng AMLC, ano yung ebidensyang hawak nyo ngayon? Wala kayong hawak na ebidensya ngayon. So ngayon, ikaw, Chel Jokno, ano exactly yung hawak mong ebidensya? Ay, hindi, kasi may AMLC report na. So base doon sa sinabi ng AMLC report, kailangan patawag namin yung mga bank records. Kung wala kang bank records, kung wala kang AMLC report, what evidence do you have? Do you have anything? Diba? Tapos paulit-ulit sila, ay kasi in-splice, kasi inano, ganyan-ganyan. Ginagaslight na tayo ng bonggam-bongga. Bakit di nila ipakita yung unspliced video, sabi ni Tay Amik? Correct! That's what an intelligent person will do. Ngayon, kung para dun sa mga taong nakapag-aral at nag-iisip, okay, hindi kayo basta-basta maniniwala dun sa mga drama ni Chel Jokno na, ay, ano yung spliced yung video na yan? Pagkatas ayaw mong mag-explain? So, ano ebidensya ninyo? Meron ba talaga kayong hawak na ebidensya? Apart from these that you are requesting, what do you have? Nothing. Even the AMLC report, it does not per se talk about wealth. Hindi nyo pa nga nai-establish kasi hindi porket meron kang AMLC report, marami kang bank transaction, hindi ibig sabihin nun, you're talking about wealth already. It doesn't mean may kayamanan doon. Paano kung at the end of the day, nag-equivalent lang pala? Pagkatapos at the end of the day, baka lugi pa pala siya sa mga transaksyon. O asa na ngayon yung hinahanap nyong unexplained wealth? Diba? Because that is one of the possibilities. You're going to ask for the anti-money laundering transaction flow. Okay? You're going to ask for the financial records from the bank. Okay? Inflow, outflow, inflow, outflow, keneso, ganyan. Isn't it possible na mag-negative sila, Inday, dun sa mga transactions? Kung negative yun, wala tayong wealth na pinag-uusapan. Isa yun sa mga possibility eh. So, wala talaga silang hawak. Wala talaga silang hawak na kahit ano. And the best that they can do is, hindi, demanda natin si Pia Cayetano kasi nag-ano siya, a senator judge who spreads disinformation has no moral authority to judge the fitness of anyone else for public office. Sabi ni Antonio Contreras. Antonio Contreras, a gaslighting professor who does not want to explain the basis of you calling out the video of Pia Cayetano. You likewise do not have any moral authority to tell us what to do. 'Di ba? Yung kagaya mo, Antonio Contreras, na nagsasabi na hindi siya faithful sa duty niya as a lawyer kasi in-splice niya yung video kineso. But you're not talking about the substance of the spliced video. So ano doon yung unsplice na part? Anong part dito yung dapat na maintindihan namin na out of context si Chel Jokno? Can you please tell us? Because nobody wants to explain. Even Chel Jokno doesn't want to explain. So again, dun sa mga galing kay Chel Jokno, hinahamon ko kayo. Saan nakalagay yung basihan ninyo ng galing ni Chel Jokno? Dun sa impeachment trial, we're just talking about dun sa impeachment trial. Saan banda nakalagay yung galing ni Chel Jokno? Ba't hindi niya ma-explain na ang kanilang kaso, okay, ay tatayo ng mag-isa kahit wala yung mga subpoena na yan? Walang galing si Chel, yun. Diba? Huwag niyo kong pinuputang ina.